Atensyon mga Filipino senior citizens, narito ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos para sa inyong mga senior citizen hinggil dito sa 10,000 piso na cash benefit na bigay ng gobyerno sa ilalim ng NCSC. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dapat sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha, mga senior citizen, atin pong pakikinggan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos para sa inyong mga seniors hinggil dito sa 10,000 piso na bigay ng gobyerno. Mamaya-maya po yan ating pakikinggan at panonoorin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na nga po no, mga senior citizen, makinig po sapagkat akin pong ipapanood at ipaparinig sa inyo ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos para sa inyo mga senior hinggil dito sa 10,000 piso ng Expanded Centenarian Act bigay ng gobyerno. Kakapasok lang ito, narito po. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Executive Secretary, Chief Luke Bersamin. Please, magsipo po tayo. Ang ating mga author dito sa batas na ito, ang ating mga butihing legislator, Senator Amy Marcos, at saka si Senator Bong Revilla. The United Senior Citizens Party List, Representative Milagros Aquino Magsaysay. Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. The National Commission of Senior Citizens Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean Loreche and other NCSC officials. And of course, the most important people here today are, of course, those who have received, who are now become the beneficiaries. But they are not important because they are beneficiaries of this program. They are important because they are our guiding lights. They are our mentors. They are our supporters. They are the ones who brought us into and to understand how to deal with the world and how to deal with life. And for that, we will all be eternally grateful, our beneficiaries of the Centenarians Act of those two. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat at mainit na pagtanggap dito sa Malacanang. Isang napakahalaga at espesyal ang pagtitipon ng araw na ito para sa ating mga senior citizen. Nakalagay sa speech ating mga kapwa senior citizen, di ko na binasa. Na ikanulugod ko, makasama ko kayo ngayon. Marami po sa inyo ang naipanganak na o di naman kaya ay nasaksihan ang mga ilang mahalagang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Kasama natin ngayon araw si Nanay Generosa, Nanay Brigida at Nanay Hiwaga na tumutuntong po sa edad na 100 taon. Pinanganak sila noong panahon na tayo ay nasa ilalim pa ng Amerikano. Hinarap nila ang mga hamon ng kawalan, na kalayaan, kinabukasan o seguridad. May tuturin din natin sila mga survivor ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil hindi lamang nila ito pinagdaanan, matagumpay po sila na nalagpasan.
Marami rin po sa inyo ang ipinanganak at lumaki habang ang bansa natin ay unti-unting naghihilom mula sa sugat ng dulot ng digmaan. Naging saksi kayo sa tagumpay at pagsisikap ng maraming administrasyon na paunlarin ang ating bayan. Kaya, ang bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Ngayon, ang bilis na ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at lahat ng nagmamadaling makasabay sa agos ng panahon, huwag po natin makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Noong nakaraang taon, nilagdaan ko po ng inyong lingkod ang Republic Act No. 11982 o yung Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old, at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 piso at tuloy pa rin ang handog ng pamahalaan na 100,000 piso para sa ating centenarians o yung mga umabot sa 100 taon. Kaya sa araw na ito, ay ipamahagi natin ang halagang ito sa ating mga nakakatanda sa atin, hindi lang po rito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Pasimula lamang po ito dahil patuloy po ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang hiling ko lang sa ating National Commission of Senior Citizens or NCSC, i-check ninyo ng maigi dahil ito, ewan ko sa mga nakikita ko rito sa harapan ko ngayon, di naman yata qualified itong mga ito dahil masyadong bata ang mga itsura ninyo. Kaya bantayan po ninyo na mabuti na hindi tayo nagkakamali. Tulad na rin po kayo, baka magalit sa akin, pero si Executive Secretary Chip Luke at saka si Manong Johnny Enrile. Batid ko po na marami pang kailangan gawin, hindi lamang ang pamahalaan, kundi ang buong lipunan upang mas gawing siguro, ligtas at maginhawa ang kalagayan ng ating mga nakatatanda. 73% ng ating mga senior citizen ay umaasa pa rin sa suporta ng mga anak at 55% ng kanilang gastusin sa kalusugan ay binabayaran mula sa sariling bulsa. Ilan din ang nakakaranas ng kakulangan sa pangmatagalan pangangalaga. Marami ang nag-iisa sa bahay. May iba na pakiramdam nila, na ang pakiramdam nila ay wala na silang halaga sa pamilya at lipunan. Huwag niyo pong isipin yun. Mas malungkot, marami sa kanila ang nakaranas ng abuso pa. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. Mga kababayan, hindi na dapat pinagdadaanan ng ating mga senior citizen ang ganitong mga problema sa yugtong ito sa kanilang buhay. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga senior citizens ay may karapatang makakuha ng 5 o 20% discount sa iba't ibang bagay sa serbisyo. Kasama sa 5% senior discount ang tubig at kuryente kung hindi hihigit sa 30 cubic meters na tubig o 100 kilowatt hours ng kuryente ang konsumo. Makakakuha naman ng 20% discount ang ating senior citizens sa transportasyon, sa gamot, sa serbisyong pangkalusugan at maging sa paglilibang. Ang gamot po, marami na po tayong tinanggal at hindi na binaba natin yung presyuhan upang makaya namang maabot ng ating mga senior citizen.
Ang batas din na ito ay nagbibigay ng libreng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga seniors sa mga government health facilities at iba pa. Mayroon din tayong social pension for indigent senior citizens na kung saan nakakatanggap ang mga qualified senior citizens na 1,000 piso bawat na parang na buwanang pensyon. May mga residential care facilities na pinamamahalaan ng DSWD para sa edad ng 60 at pataas upang maalagaan ang mga iniwan at napabayaang senior citizen. Bukod pa rito, ang NCSC ay patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga nakakatandang mamamayan. Naway sa pamamagitan ng mga programang ito at serbisyong ito ng gobyerno, makapaglaan sila ng mas marami pang panahon para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Naniniwala ako na ang kinakatawan ng ating mga nakakatanda ay pagiging isang bagong Pilipinas na may disiplina, kahusayan at pagmamahal sa bansa. Narito tayo ngayon dahil ipinapakita natin ang mga katangiang ito na nagdala sa kanila sa kasalukuyan. Sa mga pamilya ng mga ating mga nakatatanda, ipagdiwang ninyo ang bawat sandali na kapiling sila. Ipakita ninyo ang malasakit dahil darating ang panahon na kayo din ang maghahanap ng respeto at kalinga mula sa anyong anak o apo. Para sa ating mga kabataan, kayo ang mag-aaruga sa magpapatuloy na kaalamang itinuturo ng mga nauna sa atin. Gamitin ninyo ito upang makapagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa ating mga senior, naway magkaroon kayo ng marami pang panahon na kagalakan kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Hiling ko rin na magkaroon po kayo ng mas matatamis na kwento na ibabahagi sa susunod na henerasyon. Sapagkat sa huli, ang ating mga senior ang nagdala ng liwanag sa ating mga tahanan. Ang mga senior ang nagbigay ng gabay sa taong bayan patungo sa tagumpay ng ating inaabot dito na bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay po kayo ating mga senior citizen. At yan nga po ang kabuang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Expanded Centenarian Act o pagbibigay po ng gobyerno ng 10,000 piso na cash benefit para sa inyong mga lolo at lola na merong edad 80, 85, 90 at 95. So sa ngayon po kasi ay ngayong araw po ay nagsimula na po ang implementasyon ng payout dito sa 10,000 piso and ito pa ginagana po sa iba't ibang region nationwide. A total of 7,694 beneficiaries na mga seniors ang ngayong araw po makakatanggap ng 10,000 piso na cash benefit. And patuloy po ito buwan-buwan, no? Pwede kayong mag-apply sa OSCA office basta umabot kayo sa mga milestone na edad 80, 85, 90 at 95 years old simula January 1, 2025 at sa hinaharap. Kaya naman mga senior citizens, ano po yung komento at reaksyon sa mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano ipag-uusapan natin ng mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga tanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.